opinion ko, yung side ko about sa, lalo ng BIR. Oo, payag ako na i-display or ilagay nila yung tamang, eksaktong presyo sa, halimbawa, sa mga services. Para maiwasan na rin yung overcharges, yung mga other table transactions. Kung wala naman talagang, kung walang tinatago or wala naman talagang nagkakaroon ng overpricing, kaya okay lang din naman na para sa akin na i-display yung mga earnings nila. Pabor po ako na ipapaskill po ng mga professionals yung consultation fee para na rin po sa transparency. Tsaka wala pong lokohan. Kasi naman po, minsan kung for example, magpapakonsult ka, minsan kasi po may iba na pinapatungan nila, ganun po. Tsaka yung ways po para maiwasan yung tax evasion. Siyempre po yung mas maganda po kung magbabayad po yung mga citizens ng tax nila, mas maganda pong naka-itemize para mas specific, para malaman po talaga natin. Yan na nga, Dayan, nakita mo naman talagang abot Mainit hanggang, ang issue. Abot hanggang mga estudyante, no, yung usapin tungkol nga sa proposed na pag-require ng BIR dito sa mga professionals, mga abogado, mga doktor, no, na mag-paskill ng kanilang professional fees, no, sa kanilang mga opisina or lugar ng trabaho. So, para pag-usapan kung yung tingin, no, ng mga abogado, no, tungkol dito or applicable nga ba siya sa legal profession, makakasama natin at napakapalad natin dahil makakasama natin ngayong umaga ang mismong presidente ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Vicente Hoyas. Magandang umaga, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang umaga rin sa inyong dalawa. So, Attorney, simulan na natin at tax evasion. Ito po yung pinaka-mainit na issue ngayon. Ano po bang kaibahan nito sa tax avoidance? Well, yung tax evasion, yun ay merong intention talaga na iwasan. May malis yun. May malis na talagang ayaw magbayad ng... Mag-declare ng tamang buwis. And Attorney, yung tax avoidance daw, ano nga ba to? Well, yung tax avoidance, meron ding kaunting pagkakamali ron. Medyo itinatama lang siguro yung pagkakamali na to make an appearance of being right, yung tax avoidance. Alright. So, Attorney, siguro diretsuhin na natin doon sa issue mismo, no? Kayo ba, Attorney, ay pabor dito sa proposal ng BIR na magpaskill ng professional fees para sa mga abogado? Well, unang-una, bago ko sagutin yung tanong na yon, gusto ko lang i-emphasize na ang IBP ay committed doon sa tinatadhana ng batas na ang mga professionals dapat magbayad ng tamang buwis at mag-declare ng tamang income. Right. Ngayon, doon sa inyong tanong sa akin, doon sa pagpapaskil ng rate ng fees as far as lawyers are concerned, unethical yon sa ilalim ng aming bylaws. Because that under the Code of Ethics of Lawyers, they should not resort to advertisement sa pagpapractice ng kanilang profession. The moment na nagkaroon ng advertisement in any form, pwedeng ma-subject ang lawyer sa disbarment proceedings or any disciplinary sanction. Actually, iniisip ko nga, Dayan, paano nga ba kunyari para sa isang abogado, no, na i-require mo siya na i-post yung fees niya, parang anong ilalagay niya? Annulment, 200,000, Saka parang ba yung mangyayari? medyo complicated, ang daming kailangan pang ilista. Pero kung medyo hindi pala ito, bawal pala ito, ano po kaya sa tingin nyo ang maimumungkahin nyo or siguro solusyon para malabanan nga ito ng itong tax evasion na po ito? Well, AP is willing na makipag-dialogue sa BIR tungkol dito. And then, siguro ang BIR, pwedeng ibigay sa amin ang listahan ng mga na-discover nila na mayroong problema ang abogado in a certain area. And then, we can mobilize the 82 chapters sa buong Pilipinas na ito, merong problema yung isang abogado sa chapter nyo. Can you do something about this? Para at least magkatulungan. Pero, ang position ng IBP, yung collection of taxes should be made within the parameters of the legal, kung ano ang nakalagay sa batas.
Pero not in a way na maaari namang maka-violate ng karapatan at makalabag din naman ang mga abogado doon sa kanilang bylaws. Siyempre, JC, hindi lamang mga abogado yung pinag-uusapan natin dito ng mga propesyon. Nandyan din yung doktor. Ano-ano po ba yung nag-fall under po dito sa mga, ito pong mga professional? Sino-sino po ang kailangan mag-declare ng professional fee? Well, of course, all professionals, yung doktor, yung mga accountant, engineers, lahat ng mga professionals dapat mag-declare ng tamang income at magbayad ng tamang buwis. Actually, attorney, itong siguro para rin klaro no sa mga tagapanood natin. Ano nga ba yung professional tax no na fina-file ng isang abogado, no, isang doktor na hiwalay or hiwalay nga ba doon sa kanyang income tax? Hindi, kasama na yun doon sa income tax eh. All right. O yung, kasi yung kinikita niya yun sa profesyon niya eh. Ang gusto ko lang liwanagin kasi nagkaroon na publish minsan sa newspaper, parang nagkaroon ng comparison ang abogado at saka mga teachers. Ang nakalagay doon, mas malaki raw ang binabayaran ng teachers kaysa sa mga lawyers. Maaring mangyari yun sapagkat alam naman ninyo ang abogado, merong opisina yung mini-maintain, may staff yung mini-maintain, nagbabayad ng telepono yan, nagbabayad yan ng sa electric bill, bumibili ng libro yan, may representation expenses. These are all allowable expenses under the law. So most likely, talagang dadating yung puntos pag nakwenta mo yun na mababa ang babayaran ng lawyer kaysa sa teachers. Alright. Kasi ang teachers kalimitan walang exemption eh. Walang allowable deduction. Pero attorney, sakali pong mahuli under batas po na guilty po sa tax evasion, ano po yung maaring penalty or ipataw dun sa taong yun? Well, of course, are you referring to lawyers? Kasi doon sa tao, siyempre, violation ng Internal Revenue Code yun. But as far as lawyers are concerned, aside from facing any criminal liability, pwede rin siyang masanksyon administratively. He can be suspended from the practice of law or kung medyo masyadong mataas yung violation, he may be disbarred. Actually, Dayan, no, nabanggit ni Attorney Hoyas kanina yung pagbabawal ng advertisement para sa mga abogado, no? Labag daw ito no sa kanilang code of ethics. Siguro attorney, maaari nyo kaming paliwanagan, no? Bakit nga ba bawal no para sa isang abogado na mag-advertise ng kanyang mga professional services or professional fees? Kasi ang practice of law, it involves public interest. Yun ang pagkakaiba sa ibang profesyon eh. Merong public interest na involved. In fact, we are not supposed to be charging masyadong mataas na fees. Kasama yun doon sa Code of Conduct namin. Okay. Kaya hindi pwedeng i-advertise mo, i-dyaryo mo, nagawin mo parang tindahan ito ng halimbawang beauty parlor, gano'n. That would be unethical. Wala ba kunyari, attorney, na pwedeng at least magpa-skill ng consultation fee at the very least? Kahit yung basic na lang na pinaka-initial na fee? Mahirap kasi yung magpa-skill unang-una. Aside from being unethical, medyo mahirap gawin yun eh. Kasi ang kaso, hindi pare-pareho eh. Merong kaso na dapat pag-aralan, paglaanan mo ng matagal na panahon. Merong kaso naman na simple lang. Merong kaso na napakaraming involved na mga dokumento. So hindi mo mag-gauge hindi mo masasabi na uniform. Halimbawa, case of collection, maaring involved yan isang dokumento lang. So mababa ang fee doon. Kung involved doon napakaraming dokumentong maraming pag-aaralan, iba siyempre ang fee doon. Ganun yun eh. So, yan, JC, patuloy nating abangan sa kung ano bang mangyayari, kung paano natin masusolusyonan itong tax evasion. Pero based dun sa mga tao kanina, na mga na-interview natin, lahat sila gusto nilang maipaskilang professional fees nitong mga professionals na ito. Pero sa puntong ito, do you have any last message po, attorney, to our viewers? Well, BP is very much willing to have a dialogue with the BIR. In fact, I am willing to sit down with the commissioner para mapag-usapan ito dahil lang we are willing to be
partners dito sa bagay na ito sapagkat yung taxes ay yung life and blood ng alinmang gobyerno. And sa katunayan, gusto ko ngang imbitahan si Commissioner in one of our board meetings and then siguro magkaroon ng dialogue. Ngayon I am trying to make an arrangement na makipag-usap sa kanya if she can have the time na i-entertain ako, then I'm more than willing na pumunta sa opisina niya. Okay, so yan yung isang alternatibo no, na pinipresenta ni Attorney Hoyas, no, magbigay daw ng listahan, no, yung BIR, no, para ma-sanction din ng IBP with suspension or even disbarment. No. So maraming salamat Attorney sa inyong pagpapaliwanag sa isyung ito. Yan po si Attorney Vicente Hoyas, ang National President ng Integrated Bar of the Philippines.